ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, March 1, 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers naka-alerto sa gitna ng krisis sa Middle East. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ilang biyahe ng eroplano sa NAIA kanselado dahil sa flight restrictions sa gitnang silangan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte tatalakayin na sa Kamara bukas. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sumbong ng kababaihan, marami sa 911 ayon sa DILG. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Department of Health naglabas na ng bagong guidelines para sa mga serbisyong medikal. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahang muli sa Martes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran at Middle East. Ginawa ni Marcos ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, layo ng operasyon na ma-eliminate o maalis ang tinawag nitong banta mula sa Iran. Kaugnay nito, nagpaalala na rin ang mga embahada
ng Pilipinas sa Qatar, Bahrain at iba pang mga karatig bansa na maging alerto sa posibleng paglala ng tensyon sa Middle East. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa kaugnay na balita, inilipat na ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang operasyon nito sa underground para manatiling functional. Kasunod ito ng pagpalag ng Iran sa ginawang military attack ng US at Israel na nagresulta sa palitan ng missiles ng dalawang puwersa. Pinangunahan ni Ambassador Eileen Mendiola ang pagpapagana ng crisis management team ng Embahada. Batay sa pinakauling assessment, walang Pilipino ang naitalang sugatan sa insidente. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Mahigpit namang pinaalalahanan ng OWA ang mga Filipino workers sa gitnang silangan na sundin ang abiso ng mga embahada kaugnay ng tensyon doon. Patuloy umano sa koordinasyon ang ahensya sa mga kaukulang Migrant Workers Office para tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero bilang paunang hakbang, pinayuhan ang mga OFW na tukuyin na ang mga pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Ipinaskil naman ng tanggapan sa kanilang official social media pages ang emergency hotlines ng bawat embahada sa Israel, Oman, Jordan, Qatar, Lebanon, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi at Iran. Para naman sa mga nasa Pilipinas at nais makibalita sa nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay, maaaring tawagan ng OWA sa 1348. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Kinansela ang ilang flight ng Philippine Airlines mula at patungong Dubai, Riyadh at Doha ngayong March 1. Ayon sa PAL, dahil ito sa umiiral na flight restrictions sa Middle East kasunod ng airstrike sa pagitan ng US, Israel at Iran. Dalawang flight din kagabi ang nakalipad na pero pinabalik sa Maynila. Nagpaalala ang New NAIA Infrastructure Corporation sa mga pasaherong may biyahe patungong Middle East na tingnan muna ang kanilang flight status bago pumuntang airport. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ibang balita, aarangkada na simula bukas ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa abiso, magsasagawa ang panel ng mga pagdinig sa March 2, 3 at 4 sa People's Center sa Batasang Pambansa. Nakapaloob sa agenda ang 4 na impeachment complaints na inihain at inendorso ng Makabayan Bloc, Tindig Pilipinas na inendorso ni na Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sardanya. Kasama rin ang reklamo na inihain ng grupo ng mga pari, madre at abogado na inendorso rin ni Representative de Lima at pang-apat ang inihain ni Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso naman ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila Representative Benny Abante. Kabilang sa mga aligasyon ng umano'y maling paggamit ng higit 600 million na confidential at intelligence funds ni VP Sara, kabiguan nitong i-disclose ang ilan sa kanyang mga ari-arian sa kanyang SALN, hindi maipaliwanag na kayamanan at ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, kanyang asawa at pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Mas dumarami ang mga babaeng tumatawag sa 911 para magsumbong at humingi ng tulong kaugnay ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ayon sa datos ng Department of the Interior and Local Government, mahigit 5,000 VAUSI-related calls ang natanggap ng Unified 911 noong 2025 pa lamang. Sinabi ni Emergency 911 National Office Executive Director Francis Fajardo na mas napadadali na ngayon ang pag-monitor at pagresponde sa mga kaso dahil sa iisang hotline number ng Unified 911. Muling hinikayat ng DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 kung nakararanas ng karahasan at tiniyak na mananatiling confidential ang bawat tawag. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas!
Naglabas ng bagong guidelines ang Department of Health para sa mga medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program. Ayon sa DOH, magpapatuloy ang implementasyon ng programa alinsunod sa General Appropriations Act for Fiscal Year 2026. Nakasaad sa bagong panuntunan na ang Malasakit Program Office ng DOH ang mangunguna sa kabuang pangangasiwa sa MAIFIP gaya ng paglalaan at paglipat ng MAIFIP funds sa mga Center for Health Development o CHD at iba pang health facilities. Paliwanag ng DOH, ang CHD Director ang mag-aaproba sa mga transaksyon na hanggang 1.5 million pesos. Cluster head ng MPO naman para sa mga 2 million transaction at Health Secretary o Designated Chief of Staff ang para sa mga higit 2 milyong piso. Sakop ng MAIFIP program ang mga serbisyong medikal gaya ng inpatient care, ophthalmology services, drugs at iba pang mga gamot, gayon din ang professional fees. Maynila, ito ang Pilipinas! Asahan na ang higit pisong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa pagtaya ng oil industry sources, piso at 70 sentimo hanggang piso at 70 sentimo ang posibleng dagdag presyo sa gasolina, habang piso hanggang piso at 20 sentimo sa kada litro ng diesel. Posible namang maglaro sa piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo ang itataas ng kada litro ng kerosene. Ito na ang pang-8 magkakasunod na linggong may increase ang gasolina at pang-9 naman sa diesel at kerosene. Maynila, ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pinasang oras, alas 7:21 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning pong muli mga ka-MIP. Kumusta ho kayo ngayong unang linggo? Ayan, sa buwan ng Marso. Kumusta ho ba ang ating nakaraang linggo? Kumusta yung ating mga kababayan dyan sa Middle East? Sana naman ay humupa na ang tensyon dyan. Siguro halos lahat tayo ay mayroong kaanak, kaibigan o kakilala na nandiyan dyan. Marami kasing mga Pilipino talaga dyan sa gitnang silangan. Naka-alerto ang kaukulang mga ahensya ng pamahalaan kaugnay ng krisis na yan. Siyempre, ang dasal natin, ayan, ipagdasal natin na humupa na yung tensyon at yung kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Nitong nakaraang linggo ay natapos na yung confirmation of charges hearings ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So aabangan natin sa mga susunod na araw sa loob ng 60 days kung hindi ako nagkakamali. Yung magiging pasya ng ICC kung tutuloy ba sa paglilitis yung kaso ng dating Pangulo.
nitong nakaraang linggo ay inilunsad rin ayan sa Malacanang sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos yung tinatawag na bawat bayan makikinabang na layong tiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napakikinabangan nakararating sa buong bansa, sa mga probinsya, lungsod, bayan. Palalakasin ang mga lokal na pamahalaan dahil naniniwala ang Pangulo na sila yung mas nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. At mas malapit na rin daw ang pagbabantay dun sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Magtutulungan ang national at local government at ang ginagarantiyahan ay hindi matutulad sa nangyari sa flood control projects, yung mga proyektong gagawin ayan ng mga LGU. Ayan mas magiging malapit daw ang pagbabantay. So siguro naman ayan may pakialam na yung ating mga kababayan kapag malapit sa inyong lugar. Siguro naman magiging conscious na tayo na may ganitong mga project pala malapit sa amin. Mababantayan nyo, ginagawa nga ba? Nasunod ba ang proseso? At sana nga ay maging maganda ang kalabasan nito. Siyempre, ang pinakang layunin ay mapakinabangan ayan, kahit sa mga liblib na lugar. Walang pipiliin. Ay, din nga, natatandaan ko dun sa naging talumpati ng presidente dyan sa aktibidad na yan. Sabi niya, sa pagkakataong ito, hindi na magkakawalaan ng mga request para mapondohan ang mga proyekto. Dati pala kasi ganun daw yung proseso. Mahaba at minsan nagkakawalaan pa ng papel. Kaya may mga lugar na medyo hindi nabibigyan ng atensyon. Oy, alam nyo bang main characters tayo ngayong buwan? Mga kababaihan. Ayan. Dahil ngayong buong Marso ay National Women's Month. At kaugnay niyan, maya-maya may makakasama tayo. Pilipinas ang oras, 7:26 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nagbabalik po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, at ako pa rin ho ang inyong nakakasama, Lef Narciso. At kaugnay nga ng buwan ng kababaihan ngayong March. Makakasama natin via Zoom si Miss Ermelita Valdea Villa, ang chairperson ng Philippine Commission on Women. Good morning, ma'am. Welcome po sa Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Po, Miss Lef Narciso, at good morning po sa ating mga kababaihan. Saan man kayo naroroon, sa bukid, sa palengke, sa kusina, sa ibayong dagat, at kung saan pa. Yes, maligayang buwan po ng kababaihan. Oo. Ma'am, kaugnay ng ating selebrasyon ngayong buwan, ano po ba ang highlight nito? Ano ba ang mga aktibidad natin? At buong buwan po ba yung mga aktibidad? Buong buwan po yun. At saka ang first week po nito ay linggo ng para sa kababaihan. At ang buong naman ng Marso ay para sa papel ng kababaihan sa ating history. Yun po, National Women's Role in History Month po ito, kaya lang naging Women's Month na. Ang highlight po natin ay yung kick-off event na mangyayari sa March 6. Mga 6,000 participants po ito, open to all as long as you register. And may narinig po kami balita kahapon na hindi makakarating sa presidente, pero dadating po ang unang kina. So, inaasahan po namin na sasamahan ninyo kami. Marami po mangyayari. We will have mga cultural presentations, sining, mga exhibits, at higit po dyan, meron po mga serbisyo, huwag ninyong palampasin ito. Halimbawa po, yung Cervic, magbibigay ng free cervical screening services. Ang Bureau of Jail Management and Penology, magpapa-display naman po sila ng mga produkto na ginawa ng persons deprived of liberty. Magaganda po ang produkto nila, huwag niyo kong palampasin ito. Ang Bureau of Plant Industry po naman ay mamimigay ng mga binhi. Di ba? Tapos ang DTI naman po ay magbibigay ng mga
payo sa mga entrepreneurs. Okay? Marami pa po. Yung Metropolitan Water Works at Sewerage System, mabibigay ng potable drinking water. Ang Patamaba naman, magdi-display ng kanilang mga products at mga advocacy para sa informal sector women. Ang Mercury Drug, sorry po. Okay lang po. Bawal po ba? Okay lang po. Ang Mercury Drug po, magbibigay ng basic medical screening and free medicines. Ang Voice of the Free ay magbibigay ng mga products made by women and survivors of violence. Ang Compact Pharmaceuticals, may mga free medicines din po pamimigay. Ang Blooms, mamimigay ng handmade bouquet products na ginawa ng mga women artists. Ang Franpak, distribution naman ng mga sabon at dishwashing products ang kanilang features exhibit nito. Laga Handicrafts, hand-woven products by women. Marami pa po eh. Punta na lang po kayo doon para makasama naman po kayo sa selebrasyon. Opo, ma'am, saan po ito gaganapin? Sa Rizal Memorial Stadium po. Dito pala sa may samin. Opo, first come, first serve basis po ito. So, magsasara na po kami pag naka 6,000 na kami kasi mahirap naman po yung sobrang sikip. Ayan, kaya baka marami ang mag-avail, ma'am, kasi maraming libre, ayan, para sa mga kababaihan. Ano po? Bisitahin po ninyo yung aming Facebook dahil nandun po yung link. Doon po kayo sa link magko-confirm. May registration. Ayan, ma'am, pag-usapan naman natin ngayon, ano ba ang mga programa ng PCW para sa mga kababaihan? Okay, kasi po hindi kami kagaya ng mga ordinaryong departments dahil commission po kami. Apo. So policy po ang aming hinaharap. Okay. Monitoring, development of policies, implementation, assistance to government agencies so that they can implement their programs effectively. So alam naman po ninyo yung God budget ng gobyerno, di ba? So meron po tayong batas na sinasabi na at least, hindi po 5%, but at least 5% of the government's budget should go to programs that will improve the lives of women and girls. So, minomonitor po namin na, nagbibigay kami ng award, tapos tinitingnan namin yung quality ng expenditures. Katulong po namin dyan ang COA at saka ang Commission on Human Rights at nagsasubmit po kami annually ng report sa legislature, sa Senate po at saka sa House of Representatives. So, isa po yan. Pangalawa po, kami po yung nagde-develop ng 15 taong plano, balangkas, para sa mga kababaihan sapagkat meron po kaming 25 years plan, natapos na po yung last year at ngayon po napakaraming lumilitaw na kakaiba sa ating pong environment. For example, yung climate change na yan, yung digital technology na yan, yung mga sakit na yan na kagaya ng HPV na sa Pilipinas po, 12 babaeng namamatay araw-araw dahil lamang yan sa HPV. So kasama po yan sa mga campaigns namin. Meron po kaming 18 Women's Priority Legislative Agenda na sinabmit namin sa parehong houses. May mga seremonya po kami dyan para makausap namin yung mga legislators at may mga nag-commit na nga po si Congressman Defensor. Sabi niya, lahat yan ipapile ko. So, babayaan na natin sa kung ang wala siyang priority, basta lahat nakapasok na ipapalaw na lamang po namin. 18 po yan. Ninanais po ng aming mga proposed laws na urahin na yung lahat ng discriminatory provisions sa ating mga batas kasi katungkulan po natin yan dahil nag-firma po tayo sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Sabi po doon sa convention na yun, sa loob ng 2 taon, dapat matapos na lahat ng mga discriminatory provisions na yan, wala na. Pero marami pa po. Ma'am, issue pa ba sa Pilipinas ang diskriminasyon sa mga kababaihan? Kasi parang nakikipagsabayan na tayo, alam natin. Maraming kababaihan ang matagumpay sa kanilang sa iba't ibang larangan at malaki ang ambag ng kababaihan sa lipunan. Yun nga po ang myth eh. Sa totoo lang, napaka-empowered na mga Pilipino, lalo na yung mga women natin. Pero pag titignan ninyo ang statistics, hindi po. Meron tayong gender pay gap, meron din po tayong discrimination at sexual harassment sa workplace, may mga convention po ng ILO na hindi pa na-implement. At meron po tayo kasi na kultura na yung housework, domestic, unpaid care at domestic work,
nasa balikat ng kababaihan. So kahit gaano mo kagalingan yan, pag nakasamba sa balikat mo yun, you have a full-time work. Kaya po ang ating labor force participation ng women, parating mababa, halos nasa 51 lang, samantalang sa lalaki 70 plus. Kasi yung mga babae, hindi naman sila makapag-devote ng full-time to their own work. Yung mga capacity building, hindi na nila pinapatulan yun kasi baka hindi siya payagan ng asawa o kaya wala mag-aalaga sa kanyang may sakit na ina o mga anak. So hanggat hindi po natin pinapantay ang playing field. Kaya po ang Sustainable Development Goal sa Goal 5.4, tinatarget po niya na ang lahat ng bansa sa mundo ay magkaroon ng care economy policy. Meron na po tayo niyan, kaya lang ipapa-approvehan pala po. At saka wala po tayo kasing batas dahil ang lawmaking sa Pilipinas sa mga 5 taon po pag magpapagawa kami ng batas niyan. So, bumaba po kami sa local government units. Meron po kami 38 local government units na nagpasa ng ordinansa. Mabilis po yung kanila eh. Ordinansa lang, nakakakilos na sila. At dahil may God budget sila, may pantustos sila sa implementation. For example, yung sa Kinapondan, ginawa ng mayor, bumili siya ng mga, yung lutuan ng kanin, rice cooker, para po, mabilis lang po matuto yung mga anak at magaan din para sa asawa nila na sila magsaing. Huwag na sila umasa ng ganyan sa kababayan. Kasi dati po kasi mangunguha pa ng mga panggatong sa gubat. Kung ganyan meron ng may mga technology. Pati nga po yung mga paglalaba eh. Pag merong washing machine, mas may ipasa yung ibang gawain sa miyembro ng pamilya, hindi lang inihasa sa babae. Actually, ma'am, ayan, nung binanggit nyo yan, maraming interesado. Ano nga ba ang mga programa para sa mga may bahay? Paano ina-empower ang mga misis na nasa bahay lang talaga? Sa bagay, paano nga po yun, ma'am? Halimbawa, yung mga talaga may maliliit na mga anak, hindi natin mapaghahanapan. Pero kung nasa bahay lang talaga siya, pero malalaki na yung mga anak niya, may gusto pa siyang gawin, anong mga programa ninyo kapag ganyan? Po, kahit wari meron silang anak, no? Kung ang babae, ang tatay at nanay ay nag-work from home. So po yung kasi sa magandang paraan para magkaroon ng sharing sa housework, at maging pantay ang kanilang natatayuan. So pag hindi na pwedeng magluto si nanay, nandun naman si tatay. O kaya pag pwedeng umalis nanay, nandun naman nag-aalaga tatay. So itinutulak po namin yun na sana paitingin pa ang mga opportunities para ang mga mag-asawa ay makapagtrabaho na lang sa kanilang bahay. Ang pangalawa po, sumusuporta po kami dun sa digital technology income generating projects. Yun po bang tinuturuan po ng digital skills sa kababaihan pagkatapos ihahanap po sila ng trabaho sa abroad, pero sa bahay lang po sila, pagkatapos minomonitor po kung sila ay binabayaran ng tama. So, yan po ay sinusuportahan namin sapagkat maganda po yung arrangement para sa mga kababaihan. Yun naman pong mga kababaihan na kailangan po ng training, capacity building sa ibang klase ng skills, entrepreneurship. Meron po naman yung suporta sa capital ng Department of Trade and Industry at saka sa mga skills at marketing din po. So, hindi po sila napapabayaan, kaya nga lang, hindi po kami yan. Yan po ay government agencies at kami po ay may board of commissioners na binubuo ng iba-ibang pamahalaan, iba-ibang agencies of government, kagaya ng DTI, Social Welfare and Development, Health, Education, and even the DepDev, Department of Budget Management, DFA. So marami po yan para po kahit yung mga marginalized sectors. Dahil pag sinabi po natin marginalized, kalahati po ng mga kababaihan eh. So pag sinabi natin matatanda, for example, kababaihan po nun, mahigit pong kalahati. Feminized na po ang senior citizens natin kasi mas madali pong namamatay mas maaga pong namamatay yung mga kalalakihan. Mas mahaba po ang buhay ng kababaihan. Ang problema po, mahaba nga ang buhay nila, pero paano naman sila? Di ba dati, sinasabi ng kalalakihan, huwag ka na magtrabaho kung bahala sa'yo. Tapos namatay na nga yung mister niya, wala naman siyang pension. Hindi siya nagtrabaho. So, saan naman aasa si Lola, di ba? Ang mga matatanda pong 80 years old and above, talaga pong halos lahat yan kababaihan. Ma'am,
ang PCW po, involved din po ba kayo sa usapin ng teenage pregnancy or may intervention din kayo? Opo, isinusunod po namin ang implementation yan at bukod po dyan ay yung ating tinatawag na anti-child marriage law. Kasi matindi po yun eh, kasi dahil medyo may element of force po dun eh. So, kung pag-aasawahan mo kaagad ang anak mo, ano po hinahanap mong future sa anak mo, lalo na kung matanda ang mapapangasawa niya. So, information dissemination po, campaign, at nakikipagtulungan po kami sa Department of Education para mapangalagaan nila. Kasi madalas po nangyayari dyan at nakakapagtaka pa, ang mga nakakabuntis po sa mga teenager ay matatanda. So, talagang may pagka-predatory po eh. At ang amin pong advocacy dyan, kung mabuntis man yung bata, huwag pabayaan masira ang buhay, diba? Suportahan na lang at mabigyan ng counseling. Pagkatapos, ipagpatuloy ang pag-aaral para may future. Hindi yung parang dahil nagkaasawa, yung iba nga wala kasawa, pero nagkakaroon ng anak. So, pag nagkaanak kasi, grabe ang pressure. Hindi na sa'yo ang buhay mo. Ang buhay mo sa anak mo na lang. So, don't do that to yourself, ladies, girls. Nananawagan ako sa inyo. Sarili niyo muna. Patatagin ninyo ang inyong kinabukasan, mag-aral kayo ng mabuti, at saka kayo mag-asawa, hindi na uubos yun. Hindi na uubos ang opsyon ng pag-aasawa, nandyan lang yan. Ayan, ma'am, kanina may balita tayo na mas dumarami yung mga babaeng tumatawag sa 911 para magsumbong, humingi ng tulong kaugnay ng karahasan laban sa kababaihan. Magandang indikasyon po ba ito? I mean, magandang indikasyon na nakakapagsumbong na yung ating mga kababaihan. Pero yung kaso kasi kung tumataas, kung madami, hindi rin maganda, ano ho? Sa totoo lang po, mataas na po yan. Hindi lang nire-report. So, tama po kayo na maganda na nai-report at harapin natin ang problema, di ba? Kasi kung walang nagre-report, dahil sabi nga ng pulis noon, only 1 out of 10 cases are being reported. Malaking problema yan. Ibig sabihin noon, mayroong stigma ang pag-report. Ibig sabihin nun ay meron tayong mga kababaihan na nagsusolo sa kanilang problema. Di maganda yun. At ibig din sabihin niyan, yung pinagsusumbungan nila, baka walang naitulong sa kanila, kaya ayaw magsumbong, di ba? So, mabuti na rin po at nagre-report sila. Ayan, ma'am, kayo ay kapitbahay lang ng palasyo, ang PCW. Ano po ba ang direktiba ni PBBM sa PCW na dapat maging prioridad ng ahensya? Kasi Presidente po nag-i-issue siya ng sarili niyang statement tuwing nagkakaroon ng Women's Month. So, ang talagang priority po ng gobyerno kasi yun nga yung economic empowerment. This is the linchpin of empowerment. Kung ikaw ay may pera, pwede mong iwanan ang asawa mo kung lagi kang binubog, di ba? Kung wala kang pera, nandiyan ang mga anak mo, alam mo wala kayo pupuntahan, titiisin mo na lang hanggang sa lumala pa ang pupugan. So, yung violence against women po ay sinabi na rin ni Presidente na itigil na yung kaharasan laban sa kababaihan. At nung pumasok po ako sa Philippine Commission on Women, syempre, ang ganda naman ng ating network, may yan ang kapulisan, yung health sector, yung justice sector, nandiyan sila tutulungan kasi meron po tayo yung AYAC-PAUSI Council, Interagency Council on Anti-Violence Against Women. Pero sabi ko, kahit gaano kagaling ang ating serbisyo, kung hindi natin huhugutin ang ugat, wala pong mangyayari. Kaya prevention po na ngayon ay pinalalakas namin. Yung bang, pagwari, ikaw ay ng bastos, labag mo yung bawal bastos law, bibigyan ka ng counseling. It's not enough that you are put in prison. Kailangan ma-rehabilitate ka. Kailangan maintindihan mo na hindi tama yung ginagawa kasi ganito yan. At sila sa kanila na mismo ang manggaling. Tapos yun pong mga kalalakihan, we are organizing them into MOVE, Men Opposed to Violence Everywhere. And this is about men talking to other men. Kasi ang mga lalaki, hindi naman po nakikinig yan sa kababayan sa totoo lang. So, isa pa po sa sinasabi ni Presidente ay tungkol sa ating papel sa ASEAN, Association of Southeast Asian Countries. Kasi tayo po ang chair ngayon. So, labing isa na tayo ngayon, kaya sa next 11 years pa ulit tayo magiging
care. Pero samantalahin po natin ngayong taon na ito at isulong po natin yung collaboration across nations. For example po, diyan sa trafficking, di ba? So, ang ganda-ganda, pag napunta sa kanila yung ating mga biktima, alam na nila anong gagawin para matulungan ang Pilipinas sa pagsugpo ng trafficking. At saka po yung pagpapalakas ng ating ekonomiya, may mga produkto po tayo dito sa Pilipinas na pwede namang ibenta sa ibang bansa sa ASEAN. At bukod pa doon, meron po silang mga materials at materials natin na pwedeng i-combine. For example po, sa culinary, meron silang mga rekado natin. So, mag-discover tayo ng menu na kakaiba dahil may combined elements from other countries. Sama-sama natin, tulong-tulong natin i-market sa buong mundo. Mga ganun kong pamamaraan. But syempre po, syempre si Presidente napaka-strong po niya sa digital technology. So yung mga krimen na ginagawa sa online, at saka po yung paggamit ng technology para sa kaunlaran ng ating bansa, malakas po siya doon. So kami naman, panay ang campaign namin sa STEM, yung Science, Technology, Engineering at Math, kasi ang mga kababayan po dyan, malakas po sa eskwelahan eh. So, pantay halos ang representation, lumalamang pa nga yung kababayan. Kaso, napupunta sila dun sa mga courses na mababa sweldo. Yung, di ba? So, yung nakausap ko sila nung International Day of Science and Technology for Young Women. Sabi ko sa kanila, mamimili kayo ng mataas ang sweldo. Kasi hindi ko mo nakatapos kayo ng profesyon, hindi na kayo maiiwanan. Kailangan matuto kayo makipagsabayan. At huwag kayo matakot, huwag kayo maniwala sa sinasabi nila na ang science at technology ay hindi pang babae. May ganyan po kasi kultura eh. Sinasabing ang babae dyan lang kayo sa arts. Ang science and technology, dapat dyan mga lalaki. Hindi na ganyan ngayon. Hindi na ganyan ngayon, pero meron pa rin. Kaya ang gusto natin gawin ay ubusin natin yung mga discrimination na ganyan. Ayan, ma'am, magkwentuhan po ulit tayo sa ibang pagkakataon. Ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga kababaihan ngayong national... Gusto ko po kasing banggitin na si Presidente Marcos ay kasama namin sa New York, sa UN Commission on the Status of Women 70. Magaganap po yan sa 9, 10, 11. So, doon sa biyahe, nakatakdang biyahe niya. Access to justice po for women and girls ang aming tatalakay. Magsasalita po siya doon 2 beses. Isa sa opening at isa sa UN General Assembly. So ako po, may iwan po ako doon hanggang 22 pa. Pero pagdasal po ninyo tayo na sana makakampanya kami ng mga boto para tayo ay maging part na ng UN Security Council as a non-permanent member. Kasi may boto din po yun eh. Alam naman ninyo ang ating pangangailangan sa security dahil may mga issues din tayo kinakaharap. So, yan na lang po muna. Alam kong maliit lang ang espasyo para sa atin, pero I would like to come back to you with other news in the future. Mga kababayan, stay strong and lead like a babaylan. Ayan, maraming salamat ma'am at babalikan ko po kayo sa ibang pagkakataon. Good morning, maraming salamat po. Thank you, Ms. Let. Bye-bye. May po si Ms. Ermelita Valdea Villa, ang chairperson ng Philippine Commission on Women. Pilipinas ang ating oras, alas 7:52 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Okay, doon ho sa mga naghihintay ng doon sa mga naghihintay ng mga special non-working day sa kanilang mga lugar, maya-maya ho ha. Puntahan muna natin ang Baguio City dahil panagbanga. Grand Float Parade na pala. Ayan, alamin natin kay RH41 Romy Gonzalez. Good morning, Romy. Good morning, Let. Anytime, iuusad na itong pinakamalaking highlight ng Panagbenga 2026 Baguio Flower Festival, itong Grand Float Parade. At talaga namang... Ang gaganda ng mga float. Oo, di ba? Ang gaganda ng mga floats ngayon, makukulay. At talagang hitik-hitik na mga sari-saring mga bulaklak. Itong... mga floats ngayon, talagang 30 floats ito. Merong 5 Hall of Famer hindi kasali sa kompetisyon, 11 na malalaking float, 7 medium floats at 7 rin na mga small floats ang paparada ngayon. At ito yung may mga board of judges na magde-judge sa bawat kategorya at pipiliin nila yung the best na float ngayong araw na ito. Magkabilang panig yung sinaroroonan natin dito sa may baba lamang ng Department of Public Works and Highways sa sab ng SM Baguio. Punong-puno na. Itong pandak umusad na pala. Umusad na itong parada. Sinusundan na lang natin. Kung makikita mo lahat ng mga kamay nakataas, may tangan, cellphone at kinukunan itong magagandang mga floats natin. Sigurado ako kay Romy, yung ibang nandiyan dyan na kumukuha hindi lang basta nagpipicture, naka-live dinidescribe yung bawat float. Naka-live feed. In fact, kanina, andito pala kanina si Kwan, kausap natin si Mark Lapid ng Chesa. May pagbati siya dyan na tinadala ko at kasama din siya kasi may float din sila. Nandito na din yata si Secretary Vince Quezon yata ito. In season, mga dignitaries ngayon sakay sa mga convoy ito Anyway, kahapon pa ay nandito na siya at siya naging guest of honor and speaker. Pero just to say in this one, ngayon ay inaasahan maraming mga personalities. In fact, kasama natin kanina si Rosana Roses. Nakipicture siya sa atin kanina. Kasama natin si Mark Lapid ng Chesa. So, ang mga pulis dito ngayon,
kapulisan na talaga namang punong-puno itong magkabilang panig para bigyan ng security itong ating mga kababayan na nanonood at kalahok nitong Grand Float Parade. Biggest na naman ito sabagat kung kahapon ay hindi ganitong rami yung mga tao na ngayon ay nagsisiksikan, ay mas marami nga, siguro triple, 4 times even, ang dami ng tao ngayon. Ang daming umakyat talaga dito sa Baguio City. Kumusta ba ang temperatura dyan ngayon, Lakay Romy? Malamig pa rin? Medyo mas malamig ngayon, mas mainit kahapon kumpara ngayon. So, ang ganda ng panahon ngayon. At siguro mas conducive ay hindi tulad kahapon, medyo mainit. So, anyway, maganda rin yung pag-maintain nila ng cordon. Wala namang lumalampas, walang pasaway so far. Ngayon nagsimula na itong Grand Float Parade ng Panagding 2026 dito sa summer capital of the Philippines. Nangunguna pala doon sa harap sina Baguio City Congressman Mauricio Dumogan, and of course Mayor Benji Magalang and the members of the Baguio City Council na nasa unahan itong parada. Sinusundan nila yung float ng City of Baguio. So, yan mo ang latest na update mula dito sa summer capital of the Philippines. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Ito ang Pilipinas! Maraming salamat, Lakay Romy Gonzalez. Ayan, aliw na aliw yung ating mga ka-MIP. Nakita nila ang naggagandahang float. Okay, ayan, doon sa mga nag-aabang ng special non-working day sa kanilang mga bayan, lungsod, lalawigan. Sa March 6 po, ayan, sa Municipality of Gutalak, lalawigan ng Zamboanga del Norte para sa kanilang 47th araw ng Gutalak. Sa March 6 din, sa bayan ng Tadyan, Mountain Province, para sa kanilang Ayoweng Dilambak Edtad Festival. Sa Tanawan naman sa March 10, Tanawan, Batangas, para sa kanilang 25th cityhood anniversary. At sa March 10 din, Municipality of Norala, lalawigan ng South Cotabato, kaugnay ng kanilang founding anniversary. Ayan, sige, banggitin na rin natin, March 13, sa bayan ng Bauco, Mountain Province din yan, para sa kanilang Begnas di Bauco Festival. Yung iba sa mga sa next Sunday na ho, ha? Yan yung mga proklamasyon na inilabas ng Malacanang. Okay, maraming salamat sa mga tumutok sa atin ngayong umaga sa iba't ibang panig ng Pilipinas at syempre doon sa ating mga kababayan na nasa abroad. Muli ipagdasal ho natin, ayan, yung ating mga kababayan sa Middle East na sana'y huminto na yung mga airstrike dyan at sana'y humupa na yung tensyon. Ano ho? Maraming salamat mga ka-MIP. Sa susunod na linggo, magkakasama pa rin po tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang ating oras, 2 minuto makalipas ang 8:00 ng umaga. This time check is brought to you by Ace.